Ngayong moderno na ang panahon, maraming chikiting ang babad-babad sa paggamit ng gadgets. Kaya naman maraming magulang ang nabahala nang mabalita ang isang batang nakaranas ng sintomas ng stroke dahil sa sobrang paggagadget. Safe nga ba ang inyong mga anak? Naku, panoorin po natin ito. Sa videong ito, makikita ang 6 na taong gulang na si Melissa. Hindi niya tunay na pangalan. Tulala, hindi makausap. Nakatabingi ang nanginginig nitong labi. Ang kanyang kaliwang braso hindi rin maigalaw. At ang posible raw dahilan, ang labis itong paggamit ng gadgets. Galing siya sa tulog, basta ginising na lang siya nung pag-atake. Piyakap ko siya. So alam kong na-atake na siya. Then, within 1 or 2 minutes, medyo nagsusubside na yung pag-atake sa kanya. Ganito rin daw nangyari sa nabasa nilang viral post. Ayon sa post ni Maricon, ang kanyang anak na itatago natin sa pangalang Shania, natagpuan na lang sa sahig na nakahandusay. Naninigas ang kaliwang kamay, nanginginig ang braso at tabingi rin ang bibig. Ayon sa viral post, nagka-focal seizure daw ang bata o ang pagkakaroon ng abnormal electrical disturbances sa isang bahagi ng utak na nagdudulot ng panginig o pangingisay ng isang bahagi ng katawan. Sagot lang niya sa akin noon, "Mami, look mo yung ano ko, ay mag-move parang test." Sabi ko, hindi naman bulol yung anak ko. Pero ang labis sa paggamit ng gadgets, siya nga bang dahilan kung bakit nagka-seizure si Shania at Melissa? Hindi yung gadget use per se ang nagkakos ng seizures, but yung flashing of lights. Kapag ang isang tao na-expose sa flashing lights, nagko-convulsion sila. Ang tawag natin doon ay photosensitive epilepsy. Kapag ang bata nag-seizure, lalo na kung may epilepsy, ang usual na ina-advise namin sa parent, itatagilid lang sila para yung laway nila hindi papasok sa daanan ng hangin. Hindi advisable na maglagay ng kahit anong bagay sa bibig or masahiin yung bata. Yun yung mga maling ginagawa ay binubuhusan minsan ng tubig, kinakagat ang daliri. Hindi yun dapat ginagawa. Dapat tinatagilid tapos inoorasan lang. Binibilang kung ilang minuto. Kapag lumampas ng 5 minutes, kailangan itakbo sa pinakamalapit na ospital. Kapag less than 5 minutes tapos yung bata hindi nangingitim, pwede naman sa bahay i-manage, tapos ikonsulta sa doktor nila. Samantala, batay sa pananaliksik, base sa unang doktor na sumuri kay Shania, epilepsy ang sakit ng bata, habang si Melissa nakatakdang magpa-MRI o magnetic resonance imaging sa susunod na linggo para malaman talaga kung ano ang sanhi ng kanyang focal seizures.